ng Diyos yung mga hain at handog, yung katawan na ni Kristo ang inihain. At sa pagkahain na yun, na minsan magpakailanman ng katawan ni Kristo, may inaalis siyang una. Hindi. Inalis niya, pagkahandog. Hindi nga gusto yun. Yung pagkahandog ng katawan ni Kristo, na minsan magpakailanman, may inalis siya una. Kung pagkahandog, isa lang. Inalis ni Kristo yung pagkahandog. Dahil inihandog niya na yung kanyang katawan. Una yung sinabi. Ano ba yung una? Ano ba yung una? Kautusan? Paghahandog? Kasalanan? Sige, ano ba yung ano na una ron? Hindi. Take note, ha? Ano ba yung nauna? Kautusan, kasalanan, paghahandog, kapistahan, di ba? Kasalanan, very good. Di ba? Sabi sa Hebreo 5, ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Datapwat hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Yan. Ngayon, dumating ang kautusan ngayon. Ano yung sumunod na dumating? Ano yung sunod na iniutos na pagpanupag-loob sa mga kasalanan mo? Paghahandog naman. Bakit ka maghahandog? Para patawarin ka. Bakit may paghahandog? Tingnan natin kung ano na kung yung kasalanan o yung kautusan o yung paghahandog, ha? Titingnan natin kung nauna dito sa dalawa. Kasi mahirap na aral yung ang inaalis yung paghahandog, hindi naman isang pupuntos. Maliwanag na nga sinabi sa Hebreo 10, no? Sa pagkahandog ng katawan niya, na minsan magpakailanman inaalis niya ang una. Yung pagkahandog ng katawan ni Kristo, tinukoy na nga sa 8, di ba? Sa Hebreo 18, hain at handog ay hindi. Ano yung ginawa ng Diyos? Ipinaghandasan ng katawan na yun. Yun ngayon ang inihandog na minsan magpakailanman. Upang maitatag ang ikalawa, inaalis na yung una. Di nung maihandog na yung katawan ni Kristo, may inalis ang una. Ano ba yung aalis nun? May pagkahandog. Kaya aalamin natin kung alin na una, yung paghahandog ba o kautusan. Bakit may kautusan? May kasalanan. Bakit may paghahandog? Ha? Yun. Bakit may kautusan? May kasalanan. Bakit may magpaghahandog? May kasalanan. Diba? Balikan natin. Bakit may kautusan? May kasalanan. Bakit may paghahandog? Dahil sa kasalanan, para mapatawad ka. Ngayon, alisin mo yung kautusan. Sige, alisin mo yung kautusan. Alisin o wala yun? Ha? Walang kasalanan. Diba? Pag walang kasalanan, nung una, maghahandog ka ba? Alisin mo yung paghahandog. Hindi ka mapapatawad doon. Di ba ka? Hindi ka mapapatawad doon nung panahon ni Moises. So dito maliwanag, no? Yung unang inaalis, hindi ka naman maliligaw doon sa Hebreo 10:8 eh. 8:9 hanggang 10 eh. Maliwanag, no?
inalis ni Kristo una, ito po yung tinatawag na kautusan. Kasi kung di mo aalis ang kautusan, matitira yung paghahandog. Sige nga. Kung walang kautusan, pati pagka matira yung maghahandog ka. Kaya, nauna yung kautusan, sumunod, pagka nagkasala ka, di ba? Maghahandog ka pa, dapat. Dahil hindi naman nauna yung paghahandog eh. Bago nagkaroon ng kautusan eh. Di ba? Kailangan mo munang magkasala. Kailangan mo munang lumabag sa kautusan. Bago ka maghahandog. Para patawarin ka. Yan ang mosaic law. Kaya nga yung kautusan, paghahandog, no? Kasalanan, isang ano po yan eh. No? Kumbaga sa package din na yan na ibinigay ng Diyos noong panahon ni Moises sa Israel. Bakit sa Israel lang binigay yan? Maliwanag naman yung sinabi sa Deuteronomio 5, 1 hanggang 4 eh. Di ba? Basahin natin yung Deuteronomio 5, 1 hanggang 4. At tinawag ni Moises ang buong Israel. No? At sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin nga nangarito lahat na buhay sa araw na ito. Sinabi ng Panginoon sa inyo na mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ano ba yung sinabi ng Diyos? Natipang na sinabi ng mukhaan ng Diyos sa Sinai, 10 utos. Kaya yung pinagtibay na, sabi ni Moses, hindi nga pinagtibay doon sa mga magulang eh. Nila Moses eh. Di ba? Kundi sa kanilang nabubuhay lang doon. Eh sino ba yung mga magulang na tinutukoy ni Moises? Ay, ibang lista. Si Abraham. Ha? Basa. Sino mga magulang ba yung tinutukoy ni Moises? Lakot po tayo sa Genesis. Exodo. No? Exodo 3, versikulo 6. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Ano sinabi ni Moses? Hindi pinagtibay sa kanilang mga magulang. Ang tinutukoy yung mga magulang, si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Kundi sa kanila lang. Kasama rin ba tayo dyan? Hindi.